kalat sa nakukwestyong yaman ng Pangulo at ng kanyang pamilya, binweltahan. Ito mga inquirer, mga kayo, pati yung ABS-CBN. Basura yung inano ninyo. Dapat may magsabi sa inyo ngayong ninyo, sinubrahan ninyo ang kagalokohan ninyo. Supplemental impeachment complaint laban sa Pangulo. Inihain sa Kamara, teritoryo ng Pilipinas, para na raw isinuko kasi ni Duterte sa China. Kumbaga sa basketball, hawak na natin ang bola pero hinayaan pa nating agawin pa. Mapapaisip ka tuloy, hindi kaya benta ang laro. PNP Chief Bato de la Rosa, dumistansya sa balak ni Pangulong Duterte na ipardon ng mga pulis at sundalong mako-convict dahil sa human rights violations. Senator Grace Bo, nababalang baka abusuhin ito ng ilang pulis. Pulis na naaktuhang bumabatak ng shabu, arestado sa Las Piñas. Palusot ng Parac, nasa gitna raw siya ng operasyon. Santusen ang magkakamag-anak sa Naik, Cavite. 2 linggo nang nawawala matapos tumuob ang kanilang bangka. House Speaker Alvarez, di raw natatakot na makasuhan o madisbar kaugnay ng pagkakaroon ng ibang babae. Mga doktor, automatic nang exempted sa number coding ng MMDA. Pakiusap lang ng ahensya, huwag abusuhin ang pribilehiyo. At sa celebrity action, silipin ang star-studded birthday bash ni Lady Gaga. Muling binanata ni Pangulong Duterte ang mga taga-media. May kinalaman daw ito sa pagiging hindi patas na pagbabalita sa Pangulo. Umaaksyon si Jenny Dongon. Kayong mga Preto, kayong mga Lopez, did your grandfather live forever? Kayo. Pagbuti ang magbabuyan na tayo dito. No? Hindi magbabuyan tayo araw-araw. Bakit ba? Yung bang mga lolo ninyo hindi namatay? Ang lamang lang ninyo kasi mayaman kayo. Sa harap ng mga konsehal sa bansa, muling nagpakawala ng tirada laban sa media si Pangulong Rodrigo Duterte. I know that it's supposed to be antagonistic, but fair, you're not. Bastos kayo, pati ABS-CBN, bastos. Bastos talaga. Kasi alam nila, without checking sa the veracity of the truth about, pag-eleksyon na, pera-pera na eh. Yan ang totoo mga inquirer, mga kayo, pati yung ABS-CBN. Basura yung inano ninyo. Dapat may magsabi sa inyo ngayong ninyo, sinubrahan ninyo ang kagalokohan ninyo. Giit ng Pangulo, pikon daw ang mayayaman kapag hindi nanalo ang manok nila sa eleksyon. Itong mga mayaman ng mga elite, galit sila pag talo yung kandidato nila. And just like the other administration. So hindi ko naman nila pinapakinggan, hindi ko naman binabasa, except of course yung factual news kung ano nangyari itong araw na ito. Pero yung mga opinion writer, there are a lot of talaga, as in. Sa inilabas na statement ng The Philippine Daily Inquirer, pumalag ang editor-in-chief nito na si Jose Maria Nolasco. Ayon sa kanya, hindi totoong hindi sila patas sa pag-cover sa Pangulo at sa administrasyon nito. Giit ng Inquirer, matagal na sila sa industriya at nanindigan sa mataas na kalidad sa larangan ng pamamahayag. Binigyan pa nga raw ng espasyo sa kanilang dyaryo mga cabinet officials para makapagpaliwanag ng polisiya at maging ng pagkatao ng Pangulo. Ang kanila raw mga award at mataas na leadership ang patunay sa kanilang balanse at patas na pagbabalita. Ang ABS-CBN naman hindi pa naglalabas ng pahayag. Umaaksyon. Kay Imson, News 5. Hindi pa dyan nagtatapos ang patutsada ni Pangulong Duterte laban sa media. Ayon sa Pangulo, sumosobra na raw ang pagbaluktot ng ilang organisasyon sa mga balita at banta pa niya, ibibigay niya ang nararapat sa mga ito. Umaaksyon si Maricel Halili. Hanggang sa sumunod na event na pinuntahan ni Pangulong Duterte, itunuloy lang niya ang pagbanat sa media. Inquirer pati ABS-CBN. Mukhang pera kayo eh. Talagang mukha ninyo pera. Why? You publish 211 million or garbage. If I have that money now and you are all influentials to find it out, even if I have half of it, I will resign as president. Sa harap ng mga negosyante, tinira rin niya ang ilang mga mayayaman sa bansa.
Napakakurne naman ninyo. Makakala ninyo mas marunong kayo sa mundo. You're publishing garbage and everything. And we tried to answer, we didn't get the space. Basta gusto lang ninyo yung space ni yung kandidato, yung kaduwag doon. Partikular na halimbawa ng Pangulo ang slanted daw na pagbabalita patungkol sa kanyang war on drugs. Lalo na at ang ilang konektado raw sa nakaraang administrasyon ay sangkot naman sa illegal na droga. You think he'll be able to control this Siabo? Sus Mario Seb. When his military aide was the very first one that I fired for being connected with Siabo. Pero huwag ninyong sobrahan niya, yung slant, baka pagabaho naman ninyo, kayong mga preto, kayong mga Lopez. You're full of Tilya. Banta pa ng Pangulo, paano kung mabaligtad ang sitwasyon at di rin niya tigilan ng mga ito. I have a government station here, PTB4. How do you suppose if I get 1 hour? Kayo araw-araw. At istorya ko yung mga buhay ng anak ninyo. I mean, wag niyo masyadong sobrahan because hindi naman ako magkomentado, but I will give you your dues also. Pero may hirit ding biro ang Pangulo. Kasi nandito kasi si Ramon Lopez, time for me to Lopez, total hindi man siya Lopez. Umaaksyon. Maricel Halili, News 5. Pumalag naman ang National Union of Journalists of the Philippines sa mga banat ni Pangulong Duterte. Ayon sa NUJP, tila sumusobra ang pagmumura ni Pangulong Duterte. Twisted din daw ang rant ng Pangulo laban sa dalawang media outfit. Dagdag ng NUJP, hindi ang dalawang media organization ang bastos, kundi ang Pangulo. Lumalabas na hindi raw alam ng Pangulo ang demokrasya. Senyales daw ito ng pagiging petty tyrant ni Duterte. Ang masisiguro ng NUJP, hindi ito makakapigil sa mga journalist na gawin ang kanilang trabaho. May ilang netizen naman na natuwa sa tirada ng Pangulo. Pero meron ding humirit na sa bawat kritisismo sa Pangulo ay meron ding katumbas na mura. Sana ay pagtuunan na lang daw ni Duterte ang mga issue. Minaliit naman ng palasyo ang supplemental affidavit ni Congressman Gary Alejano sa inihaing impeachment complaint. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maituturing lang daw itong second impeachment complaint, bagay na hindi pwedeng gawin sa nililimitahan sa isang impeachment complaint kada taon. Pasok sa inihaing supplemental affidavit ni Alejano bilang basehan ng impeachment ang aksyon ni Duterte sa Benham Rice at umano'y kawalan ng aksyon sa West Philippine Sea. Pinili ng Pangulo na tahasang bitawan ang mga napagtanggumpayan na natin, bunga ng isang legal at mapayapang proseso. Kumbaga sa basketball, hawak na natin ang bola pero hinayaan pa nating agawin pa. Mapapaisip ka tuloy, hindi kaya benta ang laro. Wala raw balak si Alejano na iatras ang reklamo para lang mailigtas sa impeachment si Vice President Leni Robredo. Hindi naman natin in-expect na suportahan niya ito. No? At sabi nga nila, ginagawa ba namin ito para kay Vice President? Sabi ho namin, tumitingin ho kami sa mga violations ng Pangulo. Hindi ho kami tumitingin sa Vice President, kahit sino po yung Vice President. No? Dahil tayo ay tinitingnan natin na mapagpatibay natin ang ating konstitusyon. Hindi dapat ito nalalabag. Susunod, isang colonel na pulis arestado matapos maaktuhang gumagamit ng bawal na gamot sa kanyang mismong bahay. Depensa ng pulis, bahagi raw ng isang surveillance operation ang kanyang pagbatak. Nobya ni Davao del Norte Congressman Antonio Floyrendo, inaming nakaalitan niya ang girlfriend ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Pero sila nga ba ang dahilan ng demandahan na magkaibigan mambabatas? Paghahanap sa 13 nawawalang pasahero ng tumaob na bangka sa Bataan, pahirapan pa rin. Personal pang dinalaw ni PNP Chief Bato de la Rosa sa kulungan ng isang colonel na nahuli sa aktong gumagamit ng bawal na gamot. Depensa naman ng opisyal na nag-surveillance lang daw siya. Umaaksyon si Dindo Flora. Tila lutang pa
dahil sa tama umano ng droga si Police Superintendent Lito Cabamongan nang datna ng News 5 sa Las Piñas Police Station. Sa tulong daw ng isang tip, naaresto si Cabamongan habang nasa akto pa raw na gumagamit ng bawal na gamot kasama ang isang babae sa isang bahay kaninang madaling araw. Pero pagpasok sa selda, mainit ang ulo ng pulis sa sospek. Ako mayor dito ngayon ha. Upo kayo dyan. Personal na nagpunta si PNP Chief Ronald De La Rosa sa istasyon ng pulis para makaharap ang tauhan na naka-assign sa PNP Crime Lab sa Krame. Bilang pulis, dapat ikaw nanguhuli, hindi ikaw dapat nanguhuli ng Cebu. Nagawa pang magpalusot ni Cabamongan. Anya, nasa surveillance operation siya ng mahuli. May direktiba umano ito sa mga opisyal ng PNP Crime Lab. Sabi niya, trabahuin ko. Makipag-coordinate ako sa CIDG. Bago ako makapag-coordinate sa CIDG, dapat makuha muna ako ng shabu. Wala akong nakuha ng shabu. Merong nagpapastation, pati ako nadamay. Mismo ang babae naman, nakasamang nahuli ni Cabamongan, umamin at ikinanta ang opisyal. Gumagamit kayo? Totoo, bakit ayaw mo kasi magsalita na to? Bago umalis si De La Rosa, hinarap niya ang siga-siga raw na si Cabamongan. Kung pwede lang ipalusot ko yung kamao ko dito para bubugin kita, malusot ko na itong kamao ko dito. Ka naninipa ka, upin mo kayo. Bastos ka. Naharap ngayon si Cabamongan sa kasong administratibo at mga kaso sa iligal na droga. 2 beses nang nasangkot ang pulis sa panggugulo at pananakot ng magpumilit na manood ng sine sa isang mall na walang bayad. Umaaksyon. Dindo Flora, News 5. Patuloy pa rin ang patutsadahan ni House Speaker Pantaleon Alvarez at Davao del Norte Representative Antonio Floyrendo. Banat ni Alvarez, sagutin na lamang ni Floyrendo ang issue tungkol sa isinampang niyang graft complaint at huwag na itong ilihis pa. Nauna nang iginiit ni Alvarez na walang kinalaman ang napaulat na away ng kani-kanilang mga girlfriend ang pagsasampa niya ng reklamo sa ombudsman. Sa isang pahayag, inamin ng nobya ni Floyrendo na si Cathy Binag na nagkaroon na nga sila ng sagutan ng GF ni Alvarez na si Jennifer Vicencio sa Mascara Festival noong Oktubre. Pero hindi raw niya maintindihan kung bakit ang away nila ang naging dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan ng mga mambabatas. Hindi naman daw natitinag si Speaker Alvarez na masampahan ng reklamo dahil sa pagkakaroon ng girlfriend. Giit niya walang mali rito dahil di na rin naman daw sila nagsasama ng kanyang misis. Kung meron sila nakikitang ethical issues, may papadisbar ako for having a girlfriend, adi go ahead. Mag-file ng complaint. No, huwag na tayo magplastikan. Halos lahat naman may affair-affair. Nawawala pa rin ang 13 sakay ng tumaob na bangka sa Bataan. Lumalabas sa investigasyon na mahigit sa kapasidad ang pasahero ng bangka. Umaaksyon si Mon Gomez. Tuloy pa rin ang paghahanap sa 12 kataong taga Cavite na nawawala matapos tumuob ang sinasakyang bangka. 2 linggo na nang maaksidente sila habang namimiesta sa Mariveles, Bataan. Pawang magkakamag-anak ang 12 nawawala. 4 dito ay mga minor de edad. Di ba hindi kayo makakapanatang din? Siyempre, kaysa-isa ko yung anak ay wala naman yung kapalit na sa mundo eh. Kahit nga yung sinasabi ko sa asawa niya, ikaw makakapaka ng kahit 2 asawa, ako wala na akong pag-asa. Anak ko yan eh. Kahapon, natagpuan ng sirang bangka sa Nasugbu, Batangas. Sabi ng mangingisda ay nakataob ang bangka at may mga nakita siyang mga ilan-ilang bag o gamit na lumulutang. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, overloaded ang bangka. Para sa Philippine Coast Guard, ang ganitong klase raw ng small motor bangka na desolo piston yung makina ay kaya lamang daw magsakay ng nasa 3 hanggang 4 na katao at karaniwang ginagamit lamang dito sa pangingisda at hindi pampasahero. Maging ang kapitan ng bangka nawawala kaya't wala makapagpaliwanag na insidente. Pagkakaalam nga po ng lolo ko, pupunta sa kanila sa Dinginin, mga nasa 3-4 na tao lang po. Tapos po nung pagdating po nila doon sa Dingin, nagulat po yung lolo ko na napakarami po nila. So, wala naman po siguro sa plano nilang dumami. Mag-iigpit naman ang lokal na pamahalaan ng NAIC sa issue ng overloading. Pare-pareho kayo mga nagdaragat, alam nyo ang sistema ng panahon, kailan dapat
lumaot o maglagay ng maraming pasahero sa bangka. Umaasa naman silang nasagip ng foreign vessel o napadpad lang sa isang isla ang mga pinaghahanap. Umaaksyon! Mon Gualvez, News 5! Pasadahan naman natin ang iba pang maaksyong balita tonight. Arestado ang isang babaeng nagpanggap bilang opisyal ng DILG. Modus niyang mangikil sa mga LGU officials para aprubahan ng ahensya ang kanilang proyekto. Suma total, higit 1 milyong piso ang nahutot ng sospek mula sa mga nagoyong opisyal. Todo tanggi naman ang sospek sa krimen. Dumistansya si PNP Chief Ronald De La Rosa sa sinabi ng Pangulo na posibleng bigyan niya ng pardon ng mga pulis at sundalong makokonvict dahil sa human rights violations. Ayon kay De La Rosa, prerogative ng Pangulo kung sino ang sa tingin niya ay karapat-dapat bigyan ng pardon. Kabilang sa mga nasasangkot ngayon sa kontrobersya ay ang mga pulis CIDG na sospek sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa. Babala naman ni Senator Grace Poe, baka maging mapang-abuso raw ang mga pulis sa pambabaliwala sa batas dahil pwede naman daw silang patawarin ng Pangulo. Arestado ang magkasintahang nag-aalok ng mura pero peke palang travel packages sa Caloocan. Modus ng dalawa na maglabas ng mga nakakaakit na promo sa social media. Mas pag-iibayuhin pa ang pang-iengganyo kapag kachat na ang bibiktimahing kliyente at kapag nagdeposito na ng bayad ang biktima. Bigla na itong di magpaparamdam at ibablock ang biktima sa social media. Hindi naman itinanggi na magkasintahan ng krimen. Lumalabas na kulang at questionable ang hawak na permit ng Icon Clinic. Ayon sa Mandaluyong Health Office, hindi nakapangalan sa Icon Clinic ang kanilang DOH permit, kundi sa isang Managed Care Philippines. Iniimbestigahan pa ang relasyon ng klinika sa nakapangalang kumpanya. Lumalabas din na hindi pasok sa kanilang permit ang pagsasagawa ng mga operasyon. Ipinasara muna ang klinika habang pinagpapaliwanag ng Mandaluyong LGU ang Icon Clinic sa loob ng 3 araw. Isang pasyente nito ang namatay nitong linggo habang nagpaparetoke. 100 residente ng Parañaque ang hinuli ng mga pulis dahil sa samot-saring paglabag, kabilang ang pag-inom sa pampublikong lugar at lumabag sa curfew. Hindi muna ikinulong ang mga nahuli, kundi pinag-push up at pinag-squat lang. Babala ng lokal na pulisya, ikukulong na simula bukas sa mga lalabag sa ordinansa. Susunod, MMDA nakiusap sa mga doktor na huwag abusuhin ang kanilang exemption sa number coding. Bagong format ng FIBA Asia Cup isinapubliko na. Lady Gaga at bago niyang boyfriend sweet na sweet sa birthday ng popstar. Otomatiko nang exempted sa number coding ng MMDA ang mga doktor. Ayon kay MMDA Chairman Tim Orbos, hindi na kailangan mag-apply ng mga doktor para sa coding exemption. Oras na parahin sila ng isang enforcer, kailangan lang daw ipakita ng doktor ang kanyang PRC ID para payagan na ulit bumiyahe. Epektibo ang exemption kahit hindi ang doktor ang nagmamaneho ng sasakyan. Kumpiyansa naman si Orbos na di magiging pabigat sa daloy ng trapiko ang mga doktor. Umaasa naman ng MMDA na di aabusuhin ng mga doktor ang pribilehiyo. Yung kasi nila, yung profession nila needs to be given an honest to goodness exemption. Again, doktor lang po Hindi ko po sinasabi yung mga medrep. Yun ang naging problema nung araw, mga medrep sumasama, yung mga pharmacist sumasama, dentista hindi po, doktor lang po. You're allowed to, and I'm sure that gagamitin lang po naman nila ito in times of emergency. Mga kapatid, ramdam ulit sa bansa ang mainit na panahon. Ayon sa pag-asa, tumatama ang easterly wind sa eastern section ng bansa. Ayon din sa Metra, ay lumalawak ang serye ng mga high-pressure area sa May Japan at sa Karagatang Pasipiko. Ang dulo o ridge nito ang nagbabadya na rin makaapekto sa bansa at magdudulot ng maalinsangang panahon. Bukas, magiging maaraw sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. May mahina hanggang katamtamang pag-ulan naman sa silangang bahagi ng Visayas, habang may thunderstorms ngayong gabi sa Davao Oriental, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands at Siargao Islands. Samantala, nagbabala ang gobyerno ng South Africa na posible raw maulit sa kanilang lugar ang weather pattern ng El Nino ngayong taon. Tumaas daw kasi ang posibilidad para sa malawakang tagtuyot gaya ng nangyari noong 2015. Sa
celebrity aksyon, simple pero star-studded ang selebrasyon ng 31st birthday ng popstar na si Lady Gaga. Ginanap ito sa isang restaurant sa California. Old Hollywood ang style ni Gaga na nagsuot ng itim na gown, mahabang fur at silver na choker. Ilan sa mga dumalo sa birthday ng Million Reasons singer ay sina Sir Elton John at ang kanyang asawa at si Pirates of the Caribbean star Johnny Depp. Usap-usapan din ang birthday ni Gaga dahil nakunan siya at ang kanyang bagong boyfriend na si Christian Carino ng letrato ng sila ay naka-holding hands. Noong nakaraang buwan, nagsimulang mag-date si Gaga at ang 48-year-old talent manager na si Carino. Ito ay ilang buwan matapos ang pakikipaghiwalay ng popstar sa longtime boyfriend niyang si Taylor Kinney. Isinapubliko na ang bagong format sa FIBA Asia Cup. Bukod sa pagpasok ng Australia at New Zealand sa 2017 FIBA Asia Cup, mahahati na sa dalawang phase ang torneo. Sasabak ang 16 teams sa group phase. Hahatiin sila sa 4 na grupo na may tig-4 na kuponan. Maglalaban-laban ang mga bansa sa iba pang kasali sa kanilang grupo. Ang first placer sa 4 na grupo ay pasok na agad sa quarterfinals ng final phase. Ang second at third placers naman sa grupo ay maglalaban-laban sa win or go home na qualifications to quarterfinals. Ang mga susunod na laro ay knockout games na rin. Ayon sa FIBA, madidiin sa bagong format na must win ang bawat laro. Sa e-like, hindi pinalampas ng ilang ahensya ng gobyerno ang National Women's Month nang hindi kinikilala ang mga kontribusyon ng mga kababaihan sa ating lipunan. Si Pangulong Duterte mismo ang nagbigay pugay sa 95 anyos na si Socorro Ramos, ang founder ng isang sikat na bookstore sa bansa. Inalala rin ni Digong ang mga sakripisyo ng kanyang ina na mag-isa umanong nagtaguyod sa kanilang magkakapatid matapos yumao ang kanilang ama. Ang ilang mga babaeng mamabatas naman hinimok ang mga kapwa nila kababaihan na mas makilahok sa mundo ng politika. Sa ngayon kasi, 86 lang sa 292 na kongresista ang babae, habang 6 lang sa 24 senador ang babae. At yan ang mga aksyong balita ngayong gabi.